Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan po natin ang aking kwento. At ang pag-usapan po natin is all about introduction. Alright, so kung bago lang sa aking YouTube channel, please subscribe, click the notification bell, and huwag niyo pong kalimutan na mag-comment sa ating comment section. Kung may mga katanungan po kayo, please comment. Comment lang po kayo at let's go. Simulan lang po tayo. Okay, sa aking kwento. Ang lahat ng malulupit na pangyayari sa buhay ko ay nagsimula sa mga bagay na parang walang kwenta. Mga bagay na parang hindi magre-resulta ng kapakipakinabang na bagay. Mga bagay na ginawa ko nang walang halong pag-iisip at basta ginawa ko na lang. Gaya ng videong ito na binabasa mo ngayon ay katas ng aking pagbablog sa YouTube. Dito sa YouTube. Ang kasaysayan ng librong ito ay nagsimula sa isang ordinaryong umaga sa buhay ko. Isang umaga na wala namang kakaiba at special. Ang umaga na ito at ordinaryo, okay, medyo mahirap i-explain. Okay? Pero ang hindi ordinaryo ay ang mga nakalipas na buwan bago ang araw na ito. Dahil ang totoo, ang umagang ito ay matagal ko nang hinihintay na mangyari. Inaabangan at pinaghahandaan na dumating. Ang totoo kasi, nung mga panahong ito, ilang araw at buwan na akong nagbabalak na mag-upload ng vlog sa YouTube. Pero gaya ng maraming bagay na ginagawa mo ng unang beses, kung anong takot ang pumapasok sa isip mo at hahadlang sa'yo para gawin yung bagay na yon. Ilang araw at ilang buwan ko na pinaghahandaan ng mag-upload ng vlog. Matapos ang mahabang pag-isip-isip, pag-aaral, pagre-research, lahat-lahat ng tungkol sa pag-vlog, hindi dating yung araw kung kailan ito sisimulan. Laging napapatras sa tuwing gagawin ko na. Laging nakakaisip ng hindi magandang mangyari pag ginawa. Pag ginawa ko na ang isang vlog. Pero pagkatapos ng mahabang pagninilay-nilay, pag-iisip at pagkuha ng lakas ng loob para gawin ang pag-vlog sa buhay ko na ito. Isang ordinaryong araw, isang ordinaryong umaga ang dumating sa buhay ko. Isang umaga na naisip na mag-vlog. Isang umaga na wala akong pinaghahandaan. Isang umaga na basta ginawa ko na lang basta. Binuksan ko yung cellphone ko, nag-record ako ng video ng sarili ko. Ang ginamit ko noong una na mga vlog ko ay cellphone. At ngayon, ang gamit ko ngayon ay iPad. Nagsalita ko habang nagba-vlog, kagaya nito. Pagkapindot ko ng stop button, ay tapos ng unang vlog ko. Ang nagsimula na ulit ako mag-isip ng susunod na mangyayari. Ngayon, nakapag-record na ako at susunod ko nang gagawin, i-upload ito. At may upload ko na ito na ang naging resulta. At ngayon, ay sinulat ko na ang introduction ng kauna-unahang kong video. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang umaga na hindi na ako nag-isip kung dapat ko ba ito gawin, kung paano ko ito gagawin, at kung paano, basta ginawa ko na lang. Tila lahat ng bagay na may malaking parte sa buhay ko ay nangyari na lang ng mga araw na hindi ko pinag-iisipan. Tila yung pag-iisip pa yung nakakadlang o nakakahinto para i-execute yung mga bagay na gusto ko gawin. The more na pinaghahandaan ko yung isang bagay o pinag-iisipan ko ito ng mabuti, the more na wala pa ako. The more na wala pa akong nagagawa na makatotohanan tungkol dun sa balak ko. Mula sa una kong pagbablog hanggang dito sa una kong video, na galing sa una kong negosyo at kahit sa una kong luging
negosyo at sa mga una kong tagumpay sa buhay, pagninegosyo. At mga ito ang resulta ng lahat-lahat ng kabaliktaran na bagay na natunan ko mula sa taong nagsasabing eksperto sila pagdating sa pagninegosyo. Napakaraming impormasyon sa internet na nagsasabi na ganito daw ang gagawin at wag yung ganyan at kung ano-ano pang payo. Pero pag sinunod mo naman ay hindi nangyayari. Hindi nangyayari yung gusto mo mangyari. Tunog tama yung mga sinasabi nila. At may isip mo na posible na yun yung dapat mo gawin. At yun yung magbibigay sa'yo ng resulta. Pero sa buhay ko, lahat yun hindi totoo. Lahat ng mga nagdala sa akin kung nasaan ako ngayon, resulta ng mga kabaliktaran na natunan ko sa mga nakakalat na impormasyon sa internet, sa mga libro, o kung saan-saan man. Nang sinimpulan ko, tigilan lahat ng mga sinasabi ng mga magagaling kuno na tao, doon pa ako nagsimula na makatamasa ng mga munting tagumpay. Ito yung mga ilan sa kabaliktaran na inakala ko na tama. Pero nung ginawa ko yung mga kabaliktaran ng mga bagay na yon, dun pa nag-progress ng maganda lahat ng ginagawa ko. Una, sasabihin nila na kailangan mo ng pera para magsimula ng negosyo. Pero napatunayan ko na hindi mo naman pala kailangan ng pera para makapagsimula. Pangalawa, kailangan mo ng malupit na business idea para magkaroon ka ng malupit na negosyo. Pero napatunayan ko din na kahit simple lang ang idea mo ay okay na. Basta meron kang something na mapagsisimulan. Pangatlo, kailangan mo daw ng mga mahuhusay na empleyado, kamiyembro o business partner para magtagumpay ang ventures nyo. Pero mula ay napatunayan ko din na hindi mo kailangan ng mga galing tao na kasama mo. Sabi nila, kailangan mo ng mahusay na skills para ma-execute ang business idea mo. Kailangan mo muna mag-enroll sa ganito, mag-aral ng ganyan, maging bihasa sa ganito, kumuha ng diploma at kung ano-ano pa para maging matagumpay sa gusto mo. Pero muli, hindi din yun totoo. Sinabi rin nila na huwag kang mag-umpisa ng negosyo kasama ang kaibigan mo. Napatunayan ko din na hindi yun totoo. Pinayo rin nila na dapat 100% kang mag-focus sa negosyong gusto mong gawin. At sabi, ay pusta mo lahat-lahat ng kung anong meron ka. Pero muli, ginawa ko yung kabaligtaran nun. At hindi ako nag-focus at yun. At yun pa yung mga gumana. Sinabi din nila na kailangan ng magandang opisina para maging malupit yung business natin. Kailangan ng magandang pwesto. Kailangan ng mamahaling location para makabenta yung negosyo mo. At muli ulit, ay napatunayan ko din na hindi. Sinabi rin nila na kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Na passionate ka doon para motivated ka. Para magtagumpay ka. Napatunayan ko din na hindi yung totoo. At ang huling sinabi nila kailangan mo maging magaling. Maging malupit para maging successful yung gusto mong gawin. Yung plano mong gawin. Lahat ng yun napatunayan ko sa buhay na hindi totoo. Hindi mo kinakailangan ng pera, ng malapit na business idea, na magaling na miyembro, technical skills, na mag full-time sa gusto mong gawin. Hindi mo kailangan ng magandang opisina at mahalin ang ginagawa mo para magtagumpay ka. Ang kaisa-isa mo lang palang kailangan ay kumilos. Dahil ang lahat ng sinasabi nila ay walang kwenta. Lahat kung hindi naman tayo kikilos. Na ang tanging problema lang pala ay magpakilos tayo sa kung anuman ang balak nating gawin. Kahit kabaliktaran lahat ng payo nila, ang ginagawa natin ay okay lang basta gumagalaw tayo. Gumagawa tayo ng resulta sa plano natin. Yun yung napatunayan ko sa pagninegosyo. Yung gumalaw tayo, hindi yung halos lahat perfect na natin para umayos. Ang bottom line ng lahat ng natutunan ko sa 5 kong taon kung pagninegosyo, kinakailangan ko lang pala bigyan ng sarili ko ng chance.
chance na magkamali, chance na matuto sa kamalian ko, chance na makakilos, at yun ang ginawa ko sa mga parte ng buhay ko sa pagninegosyo. At yun ay ang kumilos ng kumilos. Yung gumalaw at tigilan ng pag-iisip at mag-focus na lang sa pag-execute. Dahil nasa execution mo matagpuan lahat ng tamang sagot. Wala sa ibang tao, wala sa libro, kundi sa nasa execution. At ang isa pinakamalupit kong halimbawa ng lahat ng yan ay ang video na ito mismo. Na kahit na ang video na ito ay hindi perpekto. Kita nyo sa video na to, daming cut, parang walang edit. Diba? May mga tigil. Kahit na maraming maling tigil sa video na to, isa pa din itong video na nagsimula sa balak ko na makapag-create ng video. Para masigit pang makatulong sa kapwa ko may pangarap. Kung nag-focus ako sa kung paano magiging perfect ang video na ito, ay malamang hindi ko pa rin ito papalimbag o ayusin hanggang sa ngayon. Ito ang halimbawa ng pagkilos na higit sa pag-iisip. Kahit na napakaraming mali ang makita mo sa video na ito, ay di hamak ay mas lamang naman ako sa mga taong matalino at magagaling gumawa ng video. Pero hanggang ngayon ay nagbabalak pa lang yung iba na mag-video dahil ako nasa execution ako na makagawa ng mismong video kumpara sa plano pa lang nila. Hindi ko intensyon na magyabang, pero isa lang ang pinapaniwalaan ko. Nadaig ko ng daig ng kilos ang talino. Na basta kumilos ka ay hindi para saan ay unti-unti din mapaperfect kung ano man ang gusto mong gawin. Tulad nga ng video na ito, na kahit hindi pa ito perfect ngayon, ay okay lang. Ilang panahon mo lang ngayon, maubos din ang mga patigil-tigil na video at maling pagkuwit or pagtigil. Sa ayaw ko man at sa hindi, tila kusang maayos ang lahat basta nag-execute lang ako. Ito ang kaisa-isa kong payo sa lahat ng sinasabi ko na basta kumilos. Basta kumilos ka at tigilan mo ng pag-iisip ay magkamali ka man, sigurado ako na matutumbok mo din ang kung ano ang tama kaysa naman tumanda ka, nakakaisip pero wala ka pa din nagagawa. Basta ang buong video na ito ay isang malaking halimbawa ng pinapaniwalaan ko na hindi mo kinakailangan ma-perfect ang buhay. At basta kumilos ka at itigil ang pag-iisip, ay matutumbok mo din ang gusto mong mangyari. Ako ay isang entrepreneur at isa rin akong YouTuber o vlogger. Pero hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga kung sino ka at alam ko na gusto mong magnegosyo. Alam ko na ang pagninegosyo ang nakita mong solusyon sa sitwasyon mo ngayon. Alam ko din na nasa isip at puso mo na pag naging matagumpay ka sa buhay pagninegosyo, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Makakasama mo din ng mas maraming oras ang pamilya mo. Mabibili mo na lahat ng plano mo. Alam ko, yan ang nasa isip mo. Pero may problema. Yun ay ang hindi ka marunong magnegosyo. Kaya mo itong binanood tong video na to para mas matuto ka. Kaya ang pangako sa'yo, dahil pinanood mo tong video na to, okay, ay meron kang matutunan. Hindi ko naman ibibigay sa'yo yung step by step kung paano maging matagumpay sa negosyo. Ang pangako ko sa iyo, after mo mapanood itong video na to, ay matututo ka mag-isip para sa sarili mo. Dahil gaya ng pinapaniwalaan ko, walang na isang tao o isang video na pinanood man na makapagsabi sa atin ng step by step na mga dapat natin gawin para sa sarili natin. Pero ang video na ito, okay, matuturuan ka mag-isip para sa sarili mo.
Mas sobra-sobra pa ang pwede mo matutunan sa video na ito. At higit pa sa lahat, higit pa sa pag-iisip, ang video na ito ay gusto kang pakilusin dahil na sa pagkilos mo makikita ang lahat ng sagot na kailangan mo. Nawa, ang video na ito ay makuhanan mo ng lakas para humakbang kahit pa hindi alam ang nasa harap mo. Kung ang video na ito ay mapapahakbang ka kahit isang step lang sa pangarap mo, masasabi mo na nagawa na ng video na ito ang misyon na para sa iyo. At yun ang pakilusin ka palapit sa kung saan mo man gustong makarating. Kaya, magsimula na tayo. Especially sa ating kwento. Simula tayo sa ating pagninegosyo. Salamat po sa panonood at abangan niyo po ang aking mga susunod na vlog. At lahat ng mga vlog ko dito ay na-experience ko na at gusto ko kayong matuto. At wag na kayong magaya sa aking mga failure sa pagninegosyo. Salamat po. Salamat po sa suporta and God bless you all. See you on my next vlog.